Magandang gabi sa inyo at sa mga libu-libong subscribers ng Papa Dudut Stories. Bago ako magpakilala ay gusto ko munang balaan ang inyong mga tagapakinig na ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay sobrang nakakatakot at nakakakilabot na akala mo ay sa mga palabas lang sa sine nangyayari. Pero pati rin pala sa totoong buhay ay nangyayari ang mga ganitong pangyayari. Ayaw ko na sanang alalahanin pa ang bangungot na ito pero dahil na rin siguro sa pangungumbinsin ng inyong researcher na ibahagi ko ang nakakatakot kong karanasan sa Halloween special ng inyong programa ay nagawa ko pong sumulat. Dear Papa Dudut, hindi ako bida sa istoryang ito pero naging saksi ako sa bangungot na yon. Maraming taon nang nakakalipas. Pero hanggang ngayon ay nakatatak pa rin sa isipan ko ang lahat. Ako po si Jasmine, nasa late 20s na at isang working professional. Sa ngayon ay may asawa na ako at may anak na at masasabi kong masaya na ako sa buhay ko. Pero hindi ko pa rin maiwasang maalala ang bangungot sa nakaraan ko dahil sa pagiging mapusok na likas sa mga kabataan noon at ngayon. May best friend ako, si Andrea. At bata pa lamang kami ay magkasama na kami. Kapatid na nga ang turingan namin sa isa't isa. Simula elementary hanggang college ay iisang eskwelahang pinapasukan namin. Pero despite of our closeness ay magkaiba kami ng pag-uugali ni Andrea. Conservative type ako habang easy-go-lucky naman si Andrea. In short, mas pasaway si Andrea kesa sa akin. Nagpatuloy ang magandang samahan namin ni Andrea hanggang sa dumating si Alfred sa buhay namin. Nanligaw sa akin si Alfred noon at inaamin kong nagustuhan ko siya. Pero dahil sa conservative ako ay nagpakipot pa ako. On the other hand ay nadiskubre kong may gusto rin si Andrea kay Alfred. At dahil sa mas aggressive siya ay naging sila kinalaunan. Nasaktan ako noon, Papa Dudut. At nagalit ako sa kanya pero dahil sa mas matimbang ang pagkakaibigan namin ay nagkapatawaran kami at naging magkaibigan ulit. Pero hindi ko maiwasan noon na masaktan sa tuwing nakikita ko sina Andrea at Alfred na magkasama. Lalo na at mahal ni Alfred ang best friend ko. Kinimkim ko ang sakit na yon, Papa Dudut. Samantala taong 2006 dahil sa pagiging adventure seeker naming magkaibigan ay nag-decide kaming gawin ang isang bagay na hindi dapat namin ginawa. October 31st, napagkatuwaan namin ni Andrea at Alfred na mag-Spirit of the Glass. Kaya agad na naghanap si Andrea ng mga materyales na gagamitin tulad ng Ouija board at baso. Kinagabihan ay sinimulan na namin ang aming paranormal adventure. Andrea, Alfred, handa na ba kayo? Tanong ko sa dalawa kong kasama. Itutuloy pa ba natin to? Parang wag na lang siguro. Nagaanin lang ang wika ni Alfred. Ano ka ba, Alfred? Siyempre itutuloy natin to. Ang sabi ni Andrea sa boyfriend. Ang hirap-hirap maghanap ng Ouija board tapos hindi pala natin itutuloy. Sumigunda naman ako. At saka huwag mong sabihin sa amin, Alfred, na natatakot ka. Baka sa mukha ni Alfred ang takot. Hindi naman sa natatakot ako sa multo pero hindi ba delikado ito? Hirit pa niya. Napataas naman ang kilay si Andrea sa kanyang boyfriend. Alfred, isa sa mga dahilan kung bakit kita sinagot dahil sa matapang ka. Hindi ba't siga-siga ka sa university natin tapos multo lang pala ang katapat mo? Nakaka-turn off ha? Aniya. Napabuntong hininga na lamang si Alfred at nagpa siyang ituloy ang aming paranormal activity para hindi na ma-disappoint sa kanya ang kanyang girlfriend. Okay, fine. Sige, ituloy na natin para matapos na yung kahibangan ninyong magkaibigan. Sabi pa niya. Pagkatapos noon, Papa Dudut, ay sinimulan na namin ang ritual ng pagtatawag ng spirito sa pamamagitan ng Ouija board. Hindi nagtagal ay gumalaw ang baso. Senyales na meron na kaming natawag na spirito.
Dahil sa sobrang excitement ay tinanong agad namin ang spirito nang hindi man lang inaalam kung sino siya o kung anong klase siyang nilalang. May katanungan kami sa iyo, banal na spirito. Ang sabi ko sabay baling kay Andrea. Andrea, anong tanong mo? Itanong mo kung matutupad ba ang pangarap ko maging journalist, aniya. Banal na spirito, pinapatanong ni Andrea kung magiging journalist ba siya balang araw. Ang sabi ko. Gumalaw ang baso pagkatapos kong magtanong at no ang sagot niya. Bakas kay Andrea ang sobrang disappointment ng mga oras na yon. Hindi? Bakit hindi? Pakitanong naman sa kanya kung magiging mayaman ba ako. Inulit ko ang tanong ni Andrea sa spirito sa Ouija. Pero no pa rin ang sagot nito. And as expected ay sobrang disappointed ang kaibigan ko. Jasmine, pakitanong kung magkakatuluyan kami ni Andrea. Si Alfred naman ang nagtanong. At tulad ng nakagawian ay inulit ko sa spirito ang tanong pero no ang sagot nito. Napi ko na si Andrea at siya na mismo ang nagtanong. Banal na spirito, mahal ba ako ni Alfred? Maya-maya ay gumalaw ang baso at dahan-dahan itong tinungo ang salitang yes sa Ouija board. Bakit hindi kami magkakatuluyan? Itanong mo nga sa kanya? Inis na sabi ni Andrea. Yes or no lang naman ang kayang isagot ng spiritong natawag natin. Wika ko. Teka Jasmine, bakit tayo nagtanong agad sa kanya? Hindi mo na natin inalam ang pangalan niya. Hindi ba ganon ang ritual sa Spirit of the Glass? Ang sabi sa akin ni Alfred. Sumang-ayon naman ako. Nakalimutan ko sa sobrang excitement. Teka, tatanungin ko na siya. Banal na spirito, itatanong ko sa iyo. Dati ka bang tao o hindi? Tanong ko sa spirito. Samantala, napalunok naman kaming tatlo nang dahan-dahang gumalaw ang baso sa ibabaw ng Ouija board. At sobra kaming kinabahan nang huminto ito sa nakasulat na no. Hindi raw? Ano ba yan? Ibig sabihin hindi kaluluwa ang natawag natin. Kabadong wika ni Alfred ng mga oras na yon. Maski kami ni Andrea ay nagkatinginan at bumilis ang tibok ng aming puso at parang ayaw na naming magtanong pa sa spirito. Banal na spirito, pwede ba naming malaman kung ano ang pangalan mo? Mahina at halos nauutal kong tanong sa spirito na natawag namin. Napansin naming tatlo na lumikot ang galaw ng baso at unti-unti itong tumungo sa mga letrang S-A-T-A. Pero nang mapansin naming tila hihinto na ang baso sa letrang N ay biglang bumitaw na si Andrea dahil sa sobrang takot. Tama na, nakakakilabot na. Uuwi na ako, Jasmine. Ang wika ni Andrea na nagmamadaling mag-ayos ng sarili para umuwi na. Nagpanik din kami ni Alfred sa naging sagot ng nilalang. Obviously ay hindi siya spirito at lalong hindi ito banal. At dahil sa takot ay agad na rin namin hininto ang Spirit of the Glass at nagtangkang umalis na. Pero papadudot nagsimulang gumalaw ng kusa mga bagay sa paligid namin. Tulad ng mga upuan at nang tatangkain naming lumabas na ng bahay ay biglang nagsara ang pinto kasabay ng pagkawala ng ilaw. Buti na lamang at may mga cellphone kami at yon ang ginawa naming ilaw. Pero biglang umalingaw-ngaw ang sigaw ni Andrea na tila nakakita ng bagay na nakakatakot. Pagkatapos ay biglang bumalik sa normal ang paligid. Muling nagkaroon ng ilaw pero si Andrea ay patuloy pa rin sa pagiyak. Papadudot makalipas ang 2 araw ay unti-unti na naming nakalimutan ang nakakatakot na experience na yon sa Spirit of the Glass. Pero si Andrea ay hindi na nagparamdam sa amin. Nang puntahan ko ang aking kaibigan sa kanyang bahay, ang sabi ng mga magulang niya ay may sakit daw ito at kailangang magpahinga. Okay lang yon sa akin at bumalik na rin ako kaagad sa bahay para magpahinga. Ngunit hindi ko na malaya na nakatulog pala ako. At ako ay nanaginip. Pilit raw akong tumatakas sa isang bahay na abandonado pero hindi raw ako makalabas. Hanggang sa isang demonyo ang nagpakita sa akin. Doon ay nagising na ako papadudot pawisan at takot na takot.
At yun nga papadudot, doon na rin nagsimula ang aking bangungot maski si Alfred ay palagi na ring binabangungot dahil sa nangyari. Habang si Andrea naman ay nagsimula ng kumilos na parang baliw at palaging sumisigaw, umiiyak at takot at tila ba may nakikita siyang hindi namin nakikita. Samantala isang araw ay napagpasyahan namin ni Alfred na dalawin si Andrea sa kanyang bahay. Dahil na rin sa tawag na natanggap namin mula sa ama ng aking best friend para kausapin tungkol sa nangyayari sa kanyang anak. Ngunit pagdating namin ay naabutan naming nagwawala at nagsisisigaw si Andrea sa loob ng kanyang kwarto. Agad kaming sumaklolo ngunit nakasara ang pinto. Dinig na dinig namin si Andrea na sumisigaw at takot at parang may kinakausap sa loob. Andrea? Andrea, buksan mo itong pinto. Utos ng kanyang amang si Greg. Ngunit nanatili lamang nagsisigaw si Andrea. Parang awa mo na, lubayan mo na ako. Narinig kong sigaw ni Andrea patungkol sa kausap nito na nasa kwarto. Sinubukan naman ni Mang Greg na buksan ang pinto gamit ang susi ngunit hindi ito umubra. Kaya naman nagdesisyon na lamang ito na sipain at sirain na lamang ang pintuan. Doon ay tumambad sa amin si Andrea na punong-puno ng suka sa buong katawan. Habang ang buong kwarto ay tila dinaanan ng buhawi sa sobrang gulo ng mga gamit. Andrea anak, anong nangyayari sa iyo? Tanong ni Mang Greg sa anak. Hindi niya ako lulubayan. Hindi niya ako lulubayan. Paulit-ulit na sabi ni Andrea at tila wala sa amin ang kanyang atensyon. Sino ba yung kinakatakutan mo? Sabihin mo sa akin. Doon ay naging hysterical na si Andrea. Nagbalik siya. Isasama niya ako sa impyerno. Pagkatapos ay nanginig sa takot ang buo niyang katawan. Bumaling sa amin ni Alfred si Mang Greg. Ano bang ginawa ninyo magkakaibigan at bakit nagkaganito ang anak ko? Nag-aalalang tanong nito sa amin. Hindi po namin alam, tugon ko. Baka may nagbabanta sa kanya, meron ba? Tanong pa ng matandang lalaki. Wala po Tito Greg, sagot ko. Pagkatapos noon ay muling nagsisigaw si Andrea at sa pagkakataong yon ay nag-iba na ang kanyang boses. Lumayo ka sa akin. Hindi ako si Andrea. Napalingon kaming lahat kay Andrea. Tila nag-iba ang kanyang itsura at parang naging matandang mangkukulam. Ang mga mata niya ay parang namumula at tila ba hindi si Andrea ang aming kaharap. Ano bang mga pinagsasabi mo at kinikilabutan na ako? Naibulalas ko sa takot. Pagkatapos ay nagsimulang gumalaw ng kusa ang lahat ng gamit sa loob ng kwarto. Ang ilan ay tila binabato pa sa amin at syempre papadudot, agad kaming nagpanik at sinubukang pigilan si Andrea nila Alfred at Mang Greg. Pero hindi sila umubra sa kakaibang lakas na sumanib sa katawan ng best friend ko. Diyos ko po, napasigaw na ako noon sa takot nang makita kong namuti ang buong mata ni Andrea. Matapos niyo akong tawagin, saka ninyo tatawagin ang Diyos niyo? Walang Diyos, wika ng nilalang na sumanib sa katawan ng best friend ko. Papadudod simula na mag-spirit of the glass kami ay naging gano'n na ang pag-uugali ni Andrea. Naging matatakutin, naging magagalitin at parang baliw kung umasta. Madalas din siyang sumisigaw na parang sinasapian. Dinala si Andrea sa psychiatrist pero maski sila ay nahirapan din. Nagsimula na rin magpakita ng kababalaghan ng kaibigan ko. Hindi ko makakalimutan ang minsang magkaharap kami ni Andrea habang sumisigaw siya na parang baliw. Parang hindi si Andrea ang kaharap ko noon, papadudot, kundi isang demonyo. At dahil doon ay nagpasya na ang tatay ni Andrea na si Tito Greg na humingi ng tulong noon sa aming diocese at nagpadala kaagad ang aming obispo ng exorcist, si Father Mon. Kay Father Mon, doon ko nalaman na talagang sinasaniban ng masamang spirito si Andrea. Panginoon, dinggin mo ang pagsusumamo namin. Huwag ninyong hayaang iyong butihing anak ay mapasailalim sa kamay ng dyablo. Huwag ninyong hayaang palagian ng masamang spirito
ang banal na katawan ng iyong anak. Narinig kong sabi ni Father Mon habang isinasagawa ang ritual ng exorcism. Walang kwenta. Sinasayang mo lang ang panahon mo. Hindi mo ako matatalo. Panunuyan ng demonyo sa katawan ni Andrea. Naiyak si Alfred sa nasasaksihan sa kanyang girlfriend. Diyos ko, sana patnubayan niyo ang girlfriend ko. Dasal nito. Pero narinig yata yon ng masamang spirito at bumaling ito kay Alfred. Hi Alfred, mahal ko. Kumusta ka na? Namiss mo ba ako? Tanong nito sa kanya. Hindi tumitig si Alfred kay Andrea at sa halip ay nagpatuloy ito sa pagdarasal. Ano Alfred? Sumagot ka. Sigaw ng sinasanibang si Andrea. Ngunit lalong nilakasan ni Father Mon ang kanyang dasal. Ikaw, hari ng kadiliman, umalis ka sa katawan ng babaeng ito sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Lalong nagalit ang masamang nilalang na sumanib kay Andrea. Kasabay nito ang pagsasara ng mga pinto sa buong bahay at pagkabasag ng mga salamin. Sa ngalan ng Diyos, inuutosan kitang umalis sa katawan ng babaeng ito. Utos ng pare na sumanib sa aking kaibigan. Ngunit nagmatigas ito. Hindi. Sagot nito na tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Samantala dahil hindi matiis ni Alfred ang nasasaksihan sa kanyang girlfriend ay nagpa siya itong lumabas ng kwarto. Napansin niyo ng masamang spirito at sinubukang linlangin ng boyfriend ni Andrea. Alfred, wag mo kong iwanan Alfred. Alfred! Ang wika ni Andrea. Sa isang iglap ay nawala noon ang sumasanib sa katawan ng best friend ko at tila bumalik ito sa normal. Pero hindi nagpalinlang si Father Mon. Sinumpang nila lang sa ngalan ni Hesukristo. Lumayas ka sa katawang nilikha ng Diyos at bumalik ka sa lugar kung saan ka nararapat. Sabay-sabay ng holy water sa katawan ni Andrea. Nakita naming namilipit si Andrea sa sakit. Nagmamakawang itigil na ang exorcism. Alfred, tulungan mo ko. Pagmamakaawa pa ni Andrea sa kanyang boyfriend. Nakita ko namang labis na naaawa si Alfred sa kanyang girlfriend at sinubukan niyang lapitan yon. Hindi nakinig sa babala ni Father Mon at nililinlang lang siya ng demonyo sa katawan ni Andrea. Andrea please, labanan mo yan. Mahal na mahal kita. Umiiyak na wika ni Alfred sa girlfriend. Ngunit nang yakapin siya ni Alfred ay bumalik ang demonyo sa katawan ni Andrea. Dapat sa'yo mamatay! Sigaw nito sabay tula kay Alfred. Tumalsik naman ang lalaki at tumama sa salamin. Napasigaw naman ako sa sobrang takot at agad na tumakbo kay Alfred para tulungan itong makatayo. Pagkatapos noon ay agad ko siyang inilabas ng kwarto at dinala sa sala kung saan ay ginamot ko ang natamo niyang sugat. Jasmine, nahahawa na ako kay Andrea. Hindi ko na matiis pa na makita ang paghihirap niya. Nasasaktan na ako sa totoo lang. Mahal na mahal ko ang girlfriend ko. Naiiyak na sa amin ni Alfred habang nilalapatan ko ng first aid kit ang kanyang mga sugat. Oo. Nakikita at nararamdaman ko na mahal mo si Andrea pero kailangan mo maging matatag Alfred. Hindi si Andrea ang kaharap natin kanina kundi ang Diablo. Huwag tayong magpalinlang sa kanya, paliwanag ko. Pero nagpatuloy sa pag-iyak ang lalaki. Kasalanan natin to kaya nagkaganyan si Andrea, ang sabi niya. Halatang sising-sisi sa ginawa naming spirit of the glass noon. Huwag na nating sisihin pa ang mga sarili natin, Alfred. Ang gawin natin, magdasal pa tayo ng taimtim sa Diyos. Hindi niya pababayaan si Andrea at hindi niya hahayaang magtagumpay ang kasamaan. Yun na lamang ang sabi ko sa kanya. Papadudot, yun na siguro ang isa sa mga bangungot na hindi ko makakalimutan. Sobra akong natakot noon dahil hindi ko akalain na mangyayari pala ang ganon sa tunay na buhay. Dahil doon ay nagbalik loob kaming lahat sa Diyos.
Ipinagdasal namin na sana ay magapi ang masamang spirito sa katawan ni Andrea at ilayo kaming lahat sa anumang sakuna, dulot ng kampo ng kadiliman. Papa Dudut, simula ng saniba ng masamang spirito si Andrea ay nagbago na ang buhay naming lahat. Nabalot ng kadiliman ang buong bahay ni Andrea. Bukod kasi sa possession ng spirito sa katawan ni Andrea ay nagkaroon din ng mga hindi may paliwanag na pangyayari sa loob ng bahay. Nariyan ang madalas na pagpapakita ng demonyo sa mga salamin ng bahay at ang biglaang pagsasara ng mga pinto kung saan isa sa amin, Papa Dudut, ang makukulong. Pero dahil sa tulong ng Diyos, sa pamamagitan ng exorcist na si Father Mon, ay nalalabanan namin ang paglalaro sa amin ng diablo. Father Mon, kumusta na ang anak ko? Bakit ba siya sinasariba ng masamang spirito? Narinig kong tanong ni Mang Greg sa pare. Dalawa lang naman ang maaaring dahilan, Greg. Maaaring nakursunadahan siya o di kaya'y maaaring tinawag niya. Tugon ng pare. Naguluhan naman ang ama ni Andrea. Anong ibig mong sabihin? Maaaring matipuhan ang isang tao ng masamang spirito kung masyadong mahina ang pananampalataya niya sa Diyos. O di kaya ay sobra siyang banal, pero maaari ding tinawag niya. Alam mo naman, uso sa mga kabataan ngayon ang kakaibang adventure sa pagtuklas ng mga kababalaghan. Nariyan ang pagtawag kay Bloody Mary, paglalaro ng Spirit of the Coin, Spirit of the Glass, paliwanag nito. Sa puntong yun ay sumingit na ako sa usapan nila. Father Mon, may ipagtatapat po kami sa inyo. Bago sapian si Andrea ng masamang spirito ay naglaro po kaming tatlo, nina Alfred ng Spirit of the Glass. Sumigunda naman si Alfred. Oo nga po, sa totoo lang pinipigilan ko na sila noon na maglaro ng Spirit of the Glass pero nagpumilit pa rin si Andrea at saka pagkatapos naming mag Spirit of the Glass, tumawag siya sa akin noon at sinabi po niya na nag-Spirit of the Glass siyang mag-isa. Alam niyo ba, sa paglalaro ng Spirit of the Glass, 80% ng chances ninyo na makapagpatawag ng masamang spirito sa halip na pangkaraniwang kaluluwa. Imposible kasing tumawag ng kaluluwa ng tao dahil kapag namatay ang isang tao ay pupunta na kaagad ito sa purgatorio. Mabait man o masama siyang tao. Paliwanag ng pare. Teka, anong araw at anong oras kayo nag-Spirit of the Glass? Tanong pa nito sa amin ni Alfred. Si Alfred naman ang sumagot. Sabado po yun, Father. Siguro mga 6:00 ng gabi. Isa sa mga mahigpit na bilin bago ka mag-Spirit of the Glass wag na wag mong itataon sa araw ng Sabado at iba pang banal na araw. Ganon din sa oras. Kadalasan ng mga masasamang spirito ay lumalabas ng 3:00 ng hapon, 6:00 ng gabi, 12:00 ng madaling araw at 3:00 ng madaling araw. At sabi ninyo ay nag-Spirit of the Glass si Andrea ng mag-isa? Yun ang isa sa mga bawal dahil maaari siyang malagay sa tinatawag na progressive entrapment. Ang ibig sabihin ay malaki ang tsansa na maposes ka ng masamang spirito dahil sa mag-isa ka lamang. Aniya. Nagkatinginan kami ni Alfred. Ganun po ba? Ang sabi ng boyfriend ni Andrea. At saka in the first place, bakit ba kayo nag-Spirit of the Glass? Kung mag-Spirit of the Glass kayo dahil lang sa may gusto kayong malaman sa hinaharap ninyo, kailanman ay walang kapangyarihan ng mga espiritu na makita ang hinaharap maliban lamang sa Diyos. Kung magsabi man sa inyo ang espiritu ay hindi totoo ang mga yon, nililin lang niya kayo. Paliwanag pa ng pari sa amin. Paano ba maiaalis ang masamang espiritu sa anak ko, Father Mon? Tanong naman ni Mang Greg. Matibay na pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Sagot ni Father Mon. Tanging ang Panginoon lamang ang makapag-aalis sa masamang spirito sa loob ng katawan ng anak mo. Papadudot ng mga panahon na yon ay isa-isa kaming inusig ng aming konsensya. Halos mawalan na kami ng pag-asa noon na magapi ang kampo ng kadiliman pero dahil na rin sa efforts ni Father Mon at sa kapangyarihan ng Diyos ay unti-unting natatalo ang masamang spirito na sumapi sa katawan ni Andrea.
Sa kabilang banda ay si Alfred ang naging sandigan ko sa tuwing natatakot ako. Sa tuwing kasama ko siya ay nakakaramdam akong ligtas ako. Siya rin ang naging katuwang ko para labanan ng takot ko. Pero dahil sa palagi kaming magkasama ay hindi namin namalayan na nahuhulog na ang loob namin sa isa't isa. Hanggang sa mauwi nga ito sa pag-iibigan. Isang araw ay nagulat na lamang ako nang dumalaw sa aming bahay si Alfred. Kagagaling ko lang sa isang spiritual journey sa Kalarwega. Habang naghihintay sa update tungkol kay Andrea ay nagkakwentuhan muna kami hanggang sa nauwi sa pag-ibig ni Alfred kay Andrea ang usapan. Alam mo ba, nasasaktan ako sa mga nakikita kong paghihirap ni Andrea. Halos maiyak nga ako eh. Ewan ko. Kilala ko bilang sigat matapang sa university natin pero lumalambot din pala ako. Sana tuluyan ang gumaling si Andrea, ang sabi niya. Napakaswerte naman ni Andrea dahil nakatagpo siya ng butihing boyfriend. Alam mo Alfred, hanga ako sa iyo dahil sa likod ng mga tattoo na yan, sa katawan mo at mga hikaw sa tenga mo, nagtatago ang isang mabuting tao, ang sabi ko naman sa kanya. Ikaw Jasmine, kailan ka ulit nagmahal? Usisa sa akin ni Alfred. Sa ngayon kasi pag-aaral ko muna ang priority ko at saka natakot na akong umibig, pag-amin ko. Na-curious naman ako sa aking kausap. Bakit naman? Ayaw kong dumating na kasi sa puntong mahal mo na ang lalaki tapos aagawin lang siya sa'yo. Mahinang sabi ko. Inaalala ang pag-ibig ko sana noon kay Alfred. Tulad ng nangyari sa atin noon. Hindi ka naman inagaw ni Andrea sa akin noon. At saka ako rin ang may kasalanan noon. Nanligaw ka nga sa akin pero binasad kita. Natural lang na maghanap ka ng pagmamahal sa ibang babae. Hindi ako makatingin ng diretsyo noon kay Alfred dahil sa sobrang hiya. Nanaigang katahimikan sa aming dalawa sa loob ng ilang minuto. Maya-maya ay muli siya nagtanong sa akin. Jasmine, mahal mo pa ba ako? Hindi ako nakasagot sa tanong niya. Kaya muling nagpatuloy si Alfred. Nung binasad mo ko, nanligaw ko kay Andrea pero nung naging kami na saka mo ipinagtapat noon sa akin na mahal mo ko. Ano hanggang ngayon pa rin ba mahal mo pa rin ba ako? Sa puntong yon papadudot ay hindi na ako nakatiis at inamin ko na sa kanya ang katotohanan. Tatapatin na kita Alfred. Oo, ikaw pa rin ang mahal ko hanggang ngayon. Kaya nga palagi ako nasasaktan sa tuwing nakikita ko kayong magkasama ni Andrea. Alam mo ba, pinagsisihan ko noon ang pambabasad ko sa iyo. Dahil kung hindi sana kita binasad sana masaya tayo ngayon. Pagkatapos noon ay napatingin si Alfred sa akin. Tapos ay lumapit siya at hinalikan ako sa labi. Hindi ko alam kung bakit niya ginawa yon pero hindi ko pinigilan ang aking sarili na halikan ng lalaking sekreto kong minamahal. Papadudot dahil na rin sa nararamdaman namin para sa isa't isa ay hindi namin nalabanan ng tukso. May nangyari po sa aming dalawa. Nang mga panahong yon ay wala kaming pakialam sa anumang magiging dulot ng pagmamahalan namin. Nawala sa isip namin si Andrea. Habang dinala sa mental hospital si Andrea ay madalas kaming magkasama ni Alfred na kaming dalawa lang. Hanggang sa isang araw ay biglang nagbunga ang aming pagmamahalan. Pero dumating din sa puntong nakonsensya kaming dalawa ni Alfred sa aming ginawang pagtataksil. Kaya nag-decide kaming ipagtapat na ang lahat kay Andrea. Na noong mga panahong yon ay wala nang sapi ng dyablo. Nagigilty pa rin ako sa ipagtatapat natin. Masasaktan tiyak si Andrea. Nakukonsensyang wika ni Alfred. Pero agad ko siyang kinampante. Nagmamahalan tayong dalawa at saka buntis na ako. Alam kong maunawaan din tayo ni Andrea. Ang sabi ko kay Alfred na boyfriend ko na noon. Pagkatapos noon ay nakita namin palapit na si Andrea habang tinutulungan ng isang nurse. Alam mo ba, masaya ako ngayon dahil naririto ka. Ang tagal mo rin kasing hindi dumalaw ang sabi pa ni Andrea kay Alfred. Hindi kumibo si Alfred kaya sinalo ko
ang usapan. Kumusta ka na, Andrea? Ayos ka lang ba dito sa ospital? Tanong ko sa kanya. Mabuti naman ako, Jasmine. Okay na ako dito sa mental hospital. Marami ako naging kaibigan dito at saka sabi ng psychiatrist ko, malapit na raw akong lumabas dito. Sa totoo lang namimiss ko nang lumabas lalo na yung madalas nating paglalakwatsa at gimikan. Nakangiting wika pa ni Andrea. Ako rin, namimiss ko na yun. Wala na bang gumagambala sa'yo? Wala nang gumagambala sa akin. Maliban siguro sa isang panaginip. Sagot sa akin ng aking best friend. Ano yun? Curious na tanong naman ni Alfred. Mumaling sa kanya si Andrea. Madalas ko mapanaginipan na lumayo ka raw sa akin, Alfred. Actually, bangungot yun para sa akin kasi alam mo naman, mahal na mahal kita. Hindi ba mahal mo rin ako? Hindi agad nakapagsalita si Alfred dahil nakokonsensya ito. Kaya ako na ang nagtapat kay Andrea. And as usual ay nabigla ang aking best friend at nagalit sa ginawa naming pagtraidor sa kanya. I'm sorry, Andrea, pero nagmamahalan kami ni Alfred. Kaya nga kami pumunta rito para ipagtapat sa iyo ang katotohanan. Paghingi ko ng tawad sa aking kaibigan. Sumigunda naman si Alfred. I'm sorry. Hindi ko gustong saktan kita pero anong magagawa ko? Mahal ko si Jasmine, higit pa sa'yo. Sa totoo lang siya talaga ang gusto ko kaso nung binasted niya ako, ibinaling ko sa iyo ang atensyon ko sa pag-aakalang mababaling sa iyo ang pagmamahal ko pero nagkamali ako. At tulad ng aming inaasahan, naging hysterical si Andrea sa narinig niya mula sa amin. Mga hayop kayo, mga traidor. Minahal kita, Alfred. Ibinigay ko sa iyo ang lahat tapos iiwanan mo lang ako. At ikaw, Jasmine, kaibigan pa naman kita. Tapos aahasin mo lang ako. Mga hayop kayo, masahol pa kayo sa demonyo. Galit nito sa amin. Anyong magwawala pa sana si Andrea pero piningilan siya ng dalawang nurse at tinarakan ng tranquilizer. Ngunit bago siya tuluyang mawala ng malay ay muli naming narinig ang boses ng demonyo kay Andrea. Tandaan niyo ito, babalikan ko kayo. Banta pa ni Andrea sa amin. Papadudod sobra kaming nakonsensya ni Alfred dahil sa ginawa namin kay Andrea. Pero anong magagawa namin? Nagmamahalan kami ni Alfred. Kaya kahit na masakit ay tinalikuran namin si Andrea at nagsama kami ni Alfred. Nagpakasal kami kinalaunan at nagtatag ng pamilya. Si Andrea naman ay unti-unti na rin nakarecover sa dilubyong dumating sa buhay niya at sa ngayon ay may maayos ng pamumuhay. Nabalitaan ko din na nagmadre na lamang siya. Noong 2010 ay nagpasya kaming dumalaw ni Alfred sa kumbento na pinasukan ni Andrea. Doon ay nagkapatawaran kami ng kaibigan ko. Hindi ko maiwasang maiyak ng panahon na yon dahil na rin sa nakukonsensya pa rin ako. Pero naunawaan ako ni Andrea at ipinagpatuloy namin ang pagkakaibigan hanggang ngayon. Papa Dudut, maraming salamat po sa pagkakataong maibahagi namin ang aming storya sa inyong programa. Sana po ay magsilbing aral ang buhay naming tatlo sa karamihan. Tandaan na nasa Diyos ang tunay na liwanag at kapayapaan ng buhay. Lubos na nagpapasalamat, Jasmine. Nakakagulat ang mga eksena sa totoong kwento ni Jasmine. Hindi mo akalain na pwede pala yung mangyari sa totoong buhay. Pero maniwala ka man o hindi ay may aral ang mapupulot sa kwentong narinig natin. Una, hindi po masamang maging adventurous pero ilagay natin sa tamang lugar. Huwag tayong gumawa ng mga bagay na alam nating ikakapahamak ng ating buhay. Sa kwento natin, alam na ni Andrea at Jasmine na delikado ang spirit of the glass. Dahil nga sa posibilidad na makatawag sila ng masamang spirito o diablo pero tinuloy pa rin nila dahil sa curiosity. Huwag tayong gumawa ng mga ritual na alam nating ikakagambala ng mga nilalang na hindi natin nakikita. At pangalawa ay huwag tayong magpakahulog sa tukso.
Matuto sana tayong lumaban sa curiosity na dumadapo sa ating katawan at palagi tayong magdalawang isip bago gumawa ng isang desisyon. Huwag tayong magpadalos-dalos at kapag mali, matik nang dapat mo yung iwasan. Nagpapasalamat kami sa Diyos na sa loob ng maraming taon ay naka-move on na kayo sa inyong matinding karanasan. Masaya na kayo sa buhay at umaapaw ang blessings sa inyong buhay. Kaya sa iyo Jasmine, God bless and maraming salamat muli sa pagbabahagi mo ng iyong nakakakilabot na Papa Dudut Stories. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Hanapin din po ang Papa Dudut Vlogs. Mag-subscribe po kayo doon tulad ng inyong pag-subscribe sa channel na ito. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.